Umakyat na sa 8 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 100 ang sugatan naman sa pananalasa ng Bagyong Ruby sa bansa. Ayon sa NDRRMC, mahigit 470,000 pamilya naman ang naapektuhan. Ang detalye ng balitang yan, kunin naman natin sa aming kasamang si Benj Bondok, mag-uulat mula sa NDRRMC Live. Habiba, umakyat na nga sa 8 ang bilang ng patay sa pananalasa ng Bagyong Ruby ayon yan sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Pinakahuli sa mga nadagdag dito, sina Aris Mercedes mula sa Quezon, John Ramos Blanca mula sa Oriental Mindoro, Narciso Alvarez at Velasco Tacuma na mula sa Western Samar, at si Gidmore Bailon mula sa Biliran. Pagkalunod ang ikinamatay ni Mercedes, Alvarez, Tacuma at Bailon, samantalang asphyxia dahil sa landslide naman ang ikinasawi ni Blanca. Umakyat rin ang bilang ng mga nasugatan na sa ngayon umaabot na sa 151 mula sa dating 456,386 pamilya o 2,086,562 individual. Nadagdagan pa ang bilang ng mga naapektuhan ng kalamidad na ngayon ay nasa 492,710 na pamilya o 2,243,479 na individual. Mula dito, 369,193 pamilya o 1,653,241 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Naitala naman ang isang rock slide na naganap sa mga barangay ng Poktoy at Bonliw sa bayan ng Torrijos sa Marinduque nitong linggo. Alas 2:30 naman ng madaling araw kanina nang magka-landslide sa barangay Muelle sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Mula naman sa 1,523 bumaba naman ang bilang ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan na nasa 984 na lang. Unti-unti na rin naibabalik ang mga linya ng komunikasyon sa mga lugar na hinagupit ni Ruby. Higit 91% na ng mga cell sites ng Smart at Sanang naisaayos, samantalang nasa 44% naman ng naibalik ang signal ng Globe. May dalawang kalsada naman ang hindi pa rin madaanan dahil sa baha at landslide sa Region 4A at 8. Nananatili namang lubog sa baha ang 16 na lugar sa mga lalawigan ng Quezon, Laguna at Marinduque. 265 na mga bahay ang nasira dahil sa bagyo, 47 sa mga ito ang totally damaged. Patuloy naman ang pag-ayuda ng pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa kasalukuyan, nasa higit 63 million pesos na ang kabuuang halaga ng ayuda na naipagkaloob ng DSWD at mga lokal na pamahalaan sa mga bayan sa Region 5, 6, 7 at 13. Samantalang nilinaw naman ng NDRRMC ang lumalabas sa mga ulat ukol sa magkakaibang bilang ng mga nasawi sa bagyo. Ayon kay NDRRMC Executive Director Undersecretary Alexander Pama, may masusing proseso silang sinusunod kaugnay sa pagbibilang ng casualties sa kalamidad. Narito ang bahagi ng pahayag ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Alexander Pama. Which I have explained, that we follow the procedures based on the protocols, and we record the number of deaths officially when it is verified, confirmed, and validated. Ang validation po ay nangyayari pag may certification na po yung Department of Health na sinasabi na itong tao nga meron ng binibigay na death certificate, saka po natin pinapasok dito sa ating report, which becomes an official document. Habiba, apart from what Yusek Pama said dun sa ating soundbite kanina, kailangan din na makumpirma na yung pagkamatay nitong mga biktima ay dahil sa bagyo. Kung matatandaan natin, merong dalawang naunang napaulat na casualties sa lalawigan ng Iloilo dahil nga yan sa hypothermia. Pero as per validation from the Department of Health ay hindi o walang kinalaman sa nakaraang bagyo yung kanilang pagkamatay. Bukod dyan, meron ding sinusunod na identification process para naman doon sa mga bangkay na inanod na lamang mula sa mga ilog. At ito yung tinatawag, dito involved yung tinatawag natin na management of the dead, kung saan meron mga forensics na experts na involved dyan at meron ding ibang mga processes na isinasagawa. Samantala, as per NDRRMC advisory naman, as of the moment ay wala pat naiuulat na mga missing persons kaugnay nga ng pananalasa ng Bagyong Ruby. At samantala, yan muna ang pinakahuling balita mula pa rin dito sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Campo Aguinaldo, kasama pa rin ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok. Maraming salamat sa iyo, Ben.